Muli isang mapagpalang araw sa ating lahat. Tayo po muling magbabalik sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. At tayo po ay nasa ika-21 kabanata ng Aklat ng Joshua, kung saan ay ating mababasa ang mga lungsod ng mga Levita. Bago tayo magpatuloy, tayo po muna dumulog sa isang panalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpupuri at nagpapasalamat po kami sa iyong mga pabor, biyaya at walang hanggang biyaya. Salamat Panginoon sa oras na to. Samahan niyo po kami, turo niyo po sa amin Panginoon ang lawak at lalim ng iyong mga salita. Salamat Lord. We give you glory, honor and praises in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen. Verse 1, ang mga pinuno ng mga angkasalipi ni Levi ay lumapit sa paring si Eleazar, gayon din kay Josue na anak ni Nun, at ang mga pinuno ng mga angkan ng buong Israel. Nasa Shilo pa sila noon sa lupain ng Kanaan. Sinabi nila, ipinag-utos ni Yahweh sa pamamagitan ni Moises na kami bigyan ng mga lungsod na matitirhan at mga pastulan sa palibot para sa aming mga kawan. Dahil dito, ang mga anak ni Levi ay binigyan ng mga Israelita ng mga lungsod na pastulan mula sa kanilang bahagi ayon sa utos ni Yahweh. Dito po makikita natin na lumapit ang mga pinuno ng Levita kay Joshua at kay Eleazar. Makikita natin na ang Levita ay hindi naghintay na makalimutan sila. Lumapit sila at ipinaalala ang pangako ng Diyos sa pamamagitan ni Moises. Mga kapatid, hindi kawalan ng pananampalataya ang magpaalala ng pangako ng Panginoon. At tandaan po natin, may panahon na kailangan mong tumayo at magsalita, lalo na kung malinaw ang pangako ng Diyos sa iyo. Verse 4, unang tumanggap ng mga lungsod ang mga sambahayan sa angkan ni Kohat, 13 lungsod mula sa mga lipi ni Juda, Simeon at Benjamin ang ibinigay sa mga angkan ng pari sa lahi ni Aaron. Ang ibang mga sambahayan sa angkan ni Kohat ay tumanggap ng 10 lungsod mula sa lipi ni Ephraim, ni Dan at sa kalahati ng lipi ni Manases. Ito ay makikita natin ang pagkakahati ng mga lungsod ayon sa pamilya ng mga Levita. Tandaan natin na ang Diyos ay Diyos ng kaayusan. May sistema po siya. May tamang hati at may tiyak na destinasyon ang bawat pamilya. Ang Diyos po ay kumikilos ng hindi aksidente, kung saan ka ngayon, siguradong meron siyang dahilan. May kanya-kanya tayong assignment sa buhay natin. Kaya ang Diyos ay palaging nandyan para sa atin. Hindi lahat ng leader ay sa harap, may iba sa likod, may iba sa gitna, pero lahat mahalaga sa plano ng Panginoon. Verse 8, sabi po dito, sa pamamagitan ng palabunutan ayon sa inuutos ni Yahweh sa pamamagitan ni Moises, binigyan ng mga Israelita ang mga anak ni Levi ng mga lungsod at mga pastulan. Ito ang mga pangalan ng mga lungsod na galing sa mga lipi ni Simeon at ni Juda na ibinigay sa mga anak ni Aaron mula sa angkan ni Kohat na anak ni Levi. Sila ang unang nabigyan ng batay sa palabunutan. Tinanggap nila ang lungsod ng Arba. Si Arba ang ninuno ng mga Anaseo na ngayon ay tinatawag na Hebron sa kabuluhan ng Juda. Kasama nito ang mga pastulan sa palibot. Ngunit ang mga bukirin ng bayan at mga nayon ay binigay na kay Caleb na anak ni Jephunneh bilang kanyang bahagi sa lupain. Ito pa ang lungsod na ibinigay sa mga anak ng paring si Aaron, ang Hebron na isa sa mga lungsod at kanlungan, at ang mga pastulang sakop nito, ang Libna, kasama rin ng mga pastulan nito, ang Jair, Estemio, Loholon, Deber, Ayin, Juta at Bet-Semes, kasama rin ang mga pastulan nito. 9 na lungsod ang galing sa mga lipi ni Simeon at ni Juda. Mula naman sa lipi ni Benjamin, tinanggap nila ang Gibeon, Geba, Anatot at Almon. 4 na lungsod kasama ang pastulan ng mga ito. Lahat-lahat ng mga angkang ito buhat sa lipi ni Aaron ay tumanggap ng 13 lungsod kasama ang mga pastulan nito. Ang ibang mga Levita sa angkan ni Kohar ay tumanggap ng
ilang lungsod mula sa lipi ng Ephraim. Ibinigay sa kanila ang Shechem at na isa rin sa mga lungsod, kanlungan at kaburulan ng Ephraim. Kasama ang mga pastulan nito, ibinigay rin sa kanila ang Gezer, Kibsaim at Beth-horon. Gayun din ang mga pastulan nito, 4 ang lungsod na ang galing sa lipi ni Ephraim. Binigyan din sila ng 4 na lungsod mula sa lipi ni Dan. Ang Elteke, Gibeton, Ayalon at Gat-Rimon, kasama ang mga pastulan nito. 2 naman ang galing sa kalahating lipi ni Manases sa kanluran ng Jordan, Taanak at Gat-Rimon. Kasama rin ang mga pastulan nito. 10 lungsod lahat, pati ang mga pastulan nito ang napunta sa mga sambahayan sa angkan ni Kohat. Ang mga sambahayan sa angkan ni Gershon na anak ni Levi ay tumanggap naman ng 2 lungsod buhat sa kalahating lipi ni Manases sa silangan ng Jordan. Napunta sa kanila ang Gulan na sakop ng Bashan at 1 lungsod kanlungan. Pati ang Beertera kasama ang mga pastulan nito. Buhat naman sa lipi ni Asakar, tumanggap sila ng 4 na lungsod, ang Sisyon at Daberal, Harmot at Enganim, kasama ang mga pastulan nito. 4 ding lungsod ang tinanggap nila sa lipi ni Asher, ang Misal, Abdon, Helkat at Rehob, kasama ang mga pastulan nito. 3 lungsod ang tinanggap nila sa lipi ni Neftali, ang Kadesh sa Galilea, 1 lungsod, kanlungan, Hamatdor at Kartan, kasama ang mga pastulan nito. 13 lungsod, lahat ang napunta sa mga Levita buhat sa angkan ni Gerson. Lungsod na ito mula sa lipi ni Zebulun ay tinanggap ng iba pang Levita, mga angkang buhat sa lipi ni Merari, ang Jokneam, Karla, Dimna at Nahalal, 4 na lungsod kasama ang mga pastulan nito. Buhat naman sa lipi ni Ruben, tinanggap nila bilang ang Bezer, Jahas, Kedemot at Befaat. 4 na lungsod kasama ang mga pastulan nito. At buhat sa lipi ni Gad, tinanggap nila ang Ramot Gilead, isa pa rin sa mga lungsod kanlungan, Mahanaim, Hesbon at Jazer. 4 na lungsod kasama ang kanilang mga pastulan. 12 lungsod kasama ang kanilang mga pastulan ang tinanggap ng sambahayan sa angkan ni Merari. 48 lungsod lahat kasama ang kanilang mga pastulan. Ang binawa sa lupain ng 11 lipi ng Israel ay binigay sa mga Levita. May kanya-kanyang pastulan ang bawat lungsod na ito. Makikita po natin na ibinigay ng 12 tribo ang kanilang mga lungsod sa Levita. Makikita natin na ang Levita ay nakalat sa buong Israel, hindi lang sa isang lugar. Ibig sabihin, ang presensya ng Diyos ay nasa gitna ng buong bayan. Tandaan po natin, ang gawain ng Diyos ay hindi dapat nakakahon. Dapat dahil ang presensya ng Diyos na bawat komunidad dapat dalhin, ang presensya ng Diyos sa bawat komunidad. At tayo bilang mga mananampalataya kung saan sa ating nananahan ang banal na Espiritu, Kaya naman dapat kung saan tayo naroon, dapat nandun yung presence ni Lord, Hindi lang sa church makikita ang Kristiyano, dapat naroon din sa trabaho, sa pamilya, sa komunidad, or sa social media. Dapat nasasalamin sa ating kilos, kawalian, kung ano yung ating pananampalataya. Verse 43, sabi po dito, ibinigay nga ni Yahweh sa bayang Israel ang lahat ng lupaing ipinangako niya sa kanilang mga ninuno. Kaya't, nang masakop na nila ang buong lupain, doon na sila nanirahan. Binigyan sila ni Yahweh ng kapayapaan sa buong lupain ayon sa ipinangako niya sa kanilang mga ninuno. Hindi sila natalo kailanman ng kanilang mga kaaway sapagkat
Pinagtatagumpay sila ni Yahweh laban sa lahat ng kaaway. Tinupad ni Yahweh ang lahat na ipinangako niya sa sambahayan ni Moises. Amen. Talaga dito makikita natin, no? Walang nabigo sa lahat ng mabubuting pangakong sinabi ng Panginoon. Lahat ito ay natupad. Kaya naman kung atin pong tutuunan ang mga pangako ng Panginoon, no? In due time, sa perfect timing ni Lord, mararanasan po talaga natin yung bunga nito. Sana po ay nakita natin, no, kung paano kumikilos ang Panginoon. May mga pangako ang Diyos na parang delay, pero hindi naman siya deny. Kaya kung tapat ang Diyos noon, tapat pa rin siya ngayon. Tandaan natin, ang Diyos ay tapat, no, sa kanyang pangako at siya rin mismo ang mana ng kanyang mga lingkod. Nawa tayo po ay napagpala at natuto sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Muli, tayo po ay ingatan at pagpalain ng ating Panginoon at kay Jesus lamang ang papuri.